ay itong yung Senate President ng Bayan, which is si Senator Alan Peter Cayetano, ay nag-live po kanina at in-update po niya itong patungkol po sa mga posibleng mga mangyayari dito sa impeachment ni VP Sara. At ano na ba ang balita patungkol rin sa Blue Ribbon Committee, kung patuloy ba ang investigasyon dito sa flood control? Ano na ang magiging mangyari dito sa Brave 18, doon sa tinatawag nilang Fearless 14 at sa Valiant 7? Ito yung mga empleyado ni Zaldico kung saan lumitaw na ngayon bilang witness dito sa pagnanakaw ng flood control anomaly. Sobra pong nakakatawa, sobra pong nakakatuwa kapag si VP Sara po ang nag-speech. Ika nga, sabi nila, manang-mana talaga ito sa tatay niya na si Tatay Digong, no? At talagang palabiro talaga si VP Sara. Itong speech na ito ay nangyari siguro ito sa Jensa nung bumisita siya doon sa mga biktima sa Lindol, no? At nagbibiro siya patungkol kay BBM. So, tuwang-tuwa yung taong bayan, nakakatawa. Alam naman nating biro ito, pero kakagatin na naman ito ni Claire Castro. Alam naman natin si Claire Castro. Kakagatin na naman yung biro ni VP Sara. So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong umaga na ito. Pero bago ang lahat guys, paki-like muna at saka paki-share dito sa video natin para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe dito sa YouTube. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? Ito, direkta na tayo dito sa itong kay SP Cayetano, no, patungkol sa impeachment at sa Blue Ribbon Committee na kanyang update, okay? Ito, panoorin po natin. So I promise you I'll talk a little bit about the impeachment. So most of the news is about the pre-trial. So just two topics lang. Bakit pre-trial? Kasi if you remember po, nagkaroon ng time during the hearing of former Chief Justice Corona na bumagal at tumagal kasi nga habang nagta-trial, minamark pa yung mga ebidensya. And then, pag ang prosecution biglang nagtanong, pwede bang yung second o third article ang i-present or may skip kami? O kaya kung parehong dokumento or parehong witness ang gagamitin, debate pa parate. So I really have to thank Secjan Joel, Senate Secretary Joel Montales and the professional Senate staff and yung mga researchers ng iba't ibang mga opisina ng mga senador who all agreed na kailangan talaga yan. So although some might think na may ups and downs yan everyday, mas mabuti na yan kaso sa everyday sa trial magka-problema. So having said that, the second point kasi I want to make, and I think this is the most important point in the trial, is yung political neutrality or yung impartiality. So all throughout history, ang issue parati sa isang korte is to be impartial. Impartial. Ibig sabihin po, walang kinikilingan, di ba? Hindi pwedeng umpisa pa lang, A versus B, kampi ako kay B. Di ba? Kaya nga sa jury system, they have to make sure na yung mga nasa jury hindi biased. So supposedly sa system natin na may judge, sila dapat ay trained na kahit na may personal opinion or may feelings about it, they apply the law. Okay. Diba? So for example, kung yung isang judge namatayan dahil sa drunk driving, pero ang batas natin, drunk driving pero ang problema si Hontiveros, fair ba siya na maging senator judge? Di ba? 6 years lang, hindi pwedeng sabihin ng judge, 9 years ikulong yan. Kasi nga, kailangan niya sundin yung batas. But yung judge kasi is trained. So ang problema natin sa senator judges, we're not really trained as judges. Of course, some of us have been in other impeachment trials or whether sa House or sa Senate, so may konti ng experience. But still, ang layo sa training kahit na ng ating MTC or RTC judges. Diba? So yung impartiality is very important. So if you remember when we convened the court, nag-oath taking, di ba? Nauna ako at pagkatapos nag-oath naman yung lahat ng senator. Makikita nyo po dito sa resolution adopting the rules of procedure on impeachment trials. Sa Rule 3, before the consideration of the articles of impeachment, the presiding officer shall administer the prescribed oath or affirmation to the members of the Senate then present and to the other members of the Senate as they may appear, whose duty shall be to take the same. Upon presentation of the articles to the Senate shall specify the date and time for consideration of such articles unless the Senate provides otherwise, di ba? So yan, ginawa natin lahat. Tingnan niyo yung next paragraph. Senators shall observe political neutrality during the course of impeachment trial. Tapos dinefine niya, political neutrality shall be defined as an exercise of public officials' duty without unfair
discrimination and regardless of party affiliation or preference. Correct. Okay, ulitin ko ha. So, kung maging senator judges ka o senator judge ka, dapat walang pamumulitika. Pero ang tanong, kaya ba yan ni Hontiveros at ibang mga bangag senators? Yan ang tanong. Without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. So whether admin ka and policy ng admin, if it's the policy of the admin, to impeach a certain official, and whether opposition ka at ayaw mo ma-impeach, or baliktad, admin ka, ayaw mo ma-impeach, opposition ka, may gusto kang ma-impeach, dapat may fairness, dapat walang unfair discrimination, dapat may political neutrality. That's why, dun pa lang nung nabuo yung bagong majority nung May 11, ang sinabi sa amin ang priority, dalawa, ang ating ekonomiya, at pangalawa, yung magkaroon ng fair at maayos. Yun po ang sabi nila, fair at maayos, impartial at maayos na impeachment. Pero nagulat kami, bakit naging priority na buwagin yung bagong majority at tanggalin ako bilang Senate President. So, isang theory dyan na lumabas is that ayaw kasi talagang lumabas ang buong katotohanan tungkol sa massive corruption that has been going on for the last 4 years. Grabe. And yung simbolo ng massive corruption na yan ay nasa flood control. Nililiwanag ko po yun kasi sabi ng iba, flood control lang. Hindi po. Napakaraming instances of corruption. Some are endemic, some were there. For example, pag sinabing customs, BIR, DPWH, to be fair to the Marcos administration, even President Duterte said na may corrupt na contractor sa DPWH. Even President Duterte said, yan BIR, yan customs. Remember, may kinulong siya sa Bureau of Immigration, di ba, BID. Lalo po during the time of President Pinoy, who we also honor today. Many people are honoring him. I had the privilege of also serving with him 3 terms sa Congress and then sa Senado. We were not always in agreement, but I recognize the good that he's done, as I recognize the good done by President Duterte. And during the Pinoy years, anti-corruption was also very important. So having said that, nung lumabas yung Napoles, sabi, grabe naman to. May ghost, may yung pera parang dumadaan lang sa foundations, tapos sa bulsa na ng politiko at ng contractor pumupunta. Ang problema mga kababayan, nagmukhang barye. Yung Napoles, pagdating dito sa ghost project sa flood control, isipin nyo, 350 billion a year. Yun ay sa flood control pa lang. Hanggang ngayon po, yung corruption dun sa maintenance projects na is another 300 billion a year. Halos wala pa akong nababasa dyan. So, napakarami pa ho. So, statement po ni Senator Win, paraphrasing, pag may lumabas na ebidensya, pwede mag-hearing. I'm not so sure kung eksakto yun ang sinabi niya. So I won't comment sa kanya. But yung sinabi po ni Chairman Erwin na iikot na lang ba tayo sa flood control? O kaya yung sinabi ng iba na kapag may bagong ebidensya, hindi po ganun. Pag nag-iimbestiga ka, ikaw naghuhukay. Ikaw nag-investigate, ikaw nag-uncover. At kahit sino po sa amin mga senador, congressman, basta't neutral lang ho, neutral lang. Wag lang talaga maging alagad or aso or tuta ng Malacanang. Pwede po talaga nating bilangin Yung 18 former Marines, sinabi nila may mga kasamaan sila, active at hindi active. So yung isang lane lang yon, yung mga bodyguards. May magandang point yung sinabi sa akin ng isang public official din. Sabi niya, Sen, bakit ba ang daming debate kung may katotohanan o wala? So hindi pa niya sinasabi kung totoo o hindi yung testimony ng 18 Marines. Sinasabi niya lang, ba't may debate pa kung yung mga former bodyguards or former Marines ay pwedeng mag-deliver o hindi? Si Zaldico na mismo nagsabi Correct. na marami siyang pinadeliveran. Di ba? And everyone agrees that former Congressman Zaldico is in the center of this. So hindi ko pa sinasabi na conclusive siya mastermind or kumbaga sa gera siya ang isa sa pinakamalaking general, but we all agree whether we believe what he said or hindi that he's in the center of that. At siya na nagsasabi nga na yung mga nilikom niya ay hindi para sa sarili niya at may mga diniliberan siya. Imposible naman mag-isa siya nag-deliver. So going back to my point, that's one area to follow. Okay, number 2, dami pang public officials. Ang dami na banggit. So dun sa inyo na nagtataka bakit ako inaaraw-araw ni Senator Lacson, di ba nasabi ko na kasi nabuko sila So, kasi kung susundan nyo, hukayin nyo yung ibang mga video at mga statement ni Senator Lacson, dumating ang point, siya na yung sumasagot Siya na nag-i-interpret ko ano sinabi ng mga witness. Siya na nagsasabing, etong witness na to, okay, eto hindi. Eto credible, eto hindi. Kinausap daw niya si Yusek Bernardo. Grabe. Nag-deliver daw, pero hindi sa Malacanang o hindi sa mga taga-Malacanang. Kung hindi, or hindi sa First Family, pero dito dineliver sa mga opisyal na to. And then ayaw niya patawag yung mga opisyal na yan. So, kahit na po yung mga investigador sa PNP na 6 months pa lang nag-training, nag-uumpisa na, may simple yan na kung paano mo susundan yung ebidensya.
'di ba? So, napakaraming leads. So, ang question lang, gagawin natin ba 'to o hindi? O, bakit ito inuugnay sa impartial hearing? Kasi kung ang gusto ng administrasyon, kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante 'to. Then that's selective justice, 'di ba? Then that's discriminating, meaning any other corruption okay na lang sa atin. Correct. Basta dito na lang kasi why? So I mean, I won't go into the reasons, obvious naman, 'di ba? So, we have the rest of this week, we have next week. Why not call a Blue Ribbon hearing? Why not ask both the administration and the opposition sinong gusto niyong witnesses? Nung araw ganun naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee. Kahit sinong member na magsabing, "Sir, can we call ganyan?" Kasi when you call a witness, so for example, kung 10 kami mag-attend, ako gusto ko magtanong sa 18 Marines. Di oras ko yun Di ako magtatanong doon. Ngayon, may nasabi silang hindi sang-ayon. Paano yan? Sangkot yung ibang mga senador sa yung affidavit ng Brave 18. So doon sila takot. Di, magtanong sila. Kaya nagtataka nga ako kay Senator Erwin, ba't nagko-comment pa about the 18? Sabi niya, mag-inhibit siya. At si Senator Pangilinan na dapat ang mag-hearing dyan. Kasi kung ang sasabihin po natin ay, sige, we're getting organized. Okay, pero sasabihin nyo, oy, tapusin natin impeachment, wala mo ng Blue Ribbon hearing. Sandali lang. Napakalaki, mas malaki yung pinag-uusapan nating amounts Correct. Di ba? Parang bundok versus... So, yung pag-usapan sa impeachment, hindi ko mamaliitin yon. Pero kung ano man ang pag-uusapan natin sa corruption compared sa impeachment, it is at the very least as important. But in terms of volume of the money lost, napakalayo. Di ba? So ang point ko po, kailangan nakakapag-multitask tayo. Di ba? Kaya nga dinidistract Kaya nga inaaraw-araw ko ni Senator Lacson, sasabihin niya, move on, tapos siya din ang hihirit. Ang daming, i-explain ko yon yung sinasabi niyang hindi statesman. Ang i-explain ni Senator Lacson, ito. Kasi ako, 2007, naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee. Before that, 3 terms akong congressman. So, although nung congressman ako, nababantayan ko lang yung Blue Ribbon Committee, pero hindi naman ako nakapag-participate. But from 2007 until recently, nababantayan ko at active ako dyan. Halos lahat ng naging chairman dyan, sinusundan ng ebidensya. Halos lahat ng naging chairman dyan sa Blue Ribbon Committee. May reklamo ka man, hindi nila sasabihin committee de absuelto or iwa-whitewash, di ba? Pero during the time of Senator Lacson, kaisa-isa siyang chairman na obvious, dinidetermine ang direction ng committee. Siya na nagtuturo kung sinong guilty o hindi. Pati papunta sa DOJ, papunta sa ombudsman, di ba? Parang nagpapasahan. So, very, very clear yon, di ba? So, kung gusto niyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. Baka may may pampaputi, di ba? So, yun ang kino-compare niya ako sa lahat ng naging Senate President. Sige, compare din kita. Di ba? Kay Senator Gordon, ang comment lang naman doon dati mag-chance din magsalita yung iba. Once, si Senator Trillanes parang sinasabi. Pero Senator Gordon was always open. Anyone can ask questions. Pag sinabi mo, invite to, i-invite. Yung ibang naging chairman, Senator TG, maraming nagalit sa kanyang senador. Marami. Kasi nga yung Napoles, maraming tinamaan. Actually, some thought nga he was too open kasi minsan hindi pa na-verify na pag-usapan. But walang whitewash. Baliktad, ang tingin ng iba, too open nga. Wala naman reklamo nung ako ang naging chairman ng Blue Ribbon. So, napakaraming iba, sundan nyo. Wala doon. Kaya hindi yung partial report, ngayon pinupuri niya ang ibang kasama natin. Pero nung una, pinupush niya na pirmahan yung report. Nakalimutan na rin yun. I won't comment there, but I just wanna say is, number one, it's too important for our country to be able to find a permanent solution, a permanent system, a real culture against corruption na masolve natin to. Pag lumipas tong administrasyon at hindi natin sineryoso ang flood control at yung infra na corruption sa DPWH, babalik to mas masama pa. Para tong TB na hindi nyo tinuloy yung gamot. Magiging drug resistant yung strain, di ba? So parating sinasabi po yon pag tinitreat yung tuberculosis na kailangan, kahit maganda na pakiramdam mo, kailangan mong tapusin yung gamot. Hindi pwedeng sa pangatlong buwan, medyo maganda na pakiramdam mo. Hindi. Ganun din po sa corruption. Minsan lang tayo malingat dyan, mabibinat tayo na mas malaki pa. Nangyari na From Napoles to flood control, grabe po, di ba? So, having said that, I just want to mention this. We can't keep saying change, then we just change administrations, change presidents, change ombudsman, change Senate president. We have to change the political culture. We have to change our values. We have to change the foundations of what we call governance and values sa governance. Grabe, ang galing so, I'm inviting everyone, total marami na tayo sa page na to. Kung may ideas po kayo, let's put together a Philippine agenda. I think yun po yung mali from EDSA 1 until present. Na kapag ka gusto natin ng revolusyon,
inaano natin tao, sama-sama na tayo, magkaisa tayo, sama-sama na tayo. Pero pagka napalitan na ng leader, kami leaders, kami na lang magde-decide. So I think if we want a real change, first, we have to ask God, Lord, anong masamang ginawa at anong... Number two, we have to do it together. So, special mention ko lang yung Tindig Pilipinas. So, di ba, yung grupo nila Kiko D, nag-file sa ombudsman, so na-receive namin today. Kausapin ko pa lawyers ko, pero alam ko na, sinabi ko na sagot ko dyan. But I just want to congratulate them for doing the job for the administration. Alam ko naman na nung ginawa ko to, sunod-sunod na mga kaso ang pupunta sa amin. Sanay na kami dyan, di ba? Sinabihan yung mga senador, pag hindi kayo malis, kakasuhan, pagka hindi kayo... So, ang point ko lang, just remember who you are, Kiko. Di ba? Kiko D. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos, di ba? So don't get instructions from the administration. In fact, kung nag-volunteer kayo, then you're even doing them a favor. I know, meron kayong issue kay Senator Bato, so file the cases. File the cases, di ba? Mismong DILG nagsabi nung nasa Senado yung si Senator Bato, walang warrant silang alam, di ba? So paano naging obstruction of justice? So ito, without further ado, ay pakinggan natin itong nakakatawang speech ni VP Sara. Ito yung pinakita ko na itong bahagi nito ng video. Pero ito, medyo mataas-taas to. Ito, panoorin natin. Sa buhato na ito, mag-aftershock ka doon. Managan ka sa gawas o dili? Dili na ka? Ayaw mo pag-inganak ba tayo? Kasi maguna-una ko, sa manilinog mo. Padala, nisal ni BBM, nisal. Kasi while nag-speech siya dyan sa, I think, gym yan, no? Sabi niya, anong gagawin natin kung meron pong aftershock sa Lindol, aftershock? Kasi po, binibriefing po ni VP Sara na ito lang talaga ang Vice President, no? Na nagbi-briefing ng ganito. Hindi mo maririnig yan sa ibang mga government officials. Pati si Presidente Bongbong Marcos, hindi mo maririnig na magbibigay ng briefing kung ano yung gagawin sa Lindol o kung meron ng Lindol. Kasi iba kasi ang Lindol sa bagyo. Sabi nga ni VP Sara, kapag bagyo, makapaghanda pa tayo ng 2 to 3 days. Kasi ibabalita yan, di ba? Pero dito sa Lindol na ito, hindi ka makapaghanda kasi hindi naman natin alam kailan lilindol. So, ang nangyari, sabi ni VP Sara, anong gagawin natin kung mag-aftershock ngayon? While nag-speech siya, baka raw missile na ni BBM ang dumating. Ay, nako. Bitaw kining ako, lawat-lawat na lang man niya. Unsa may laban gud nimo sa administrasyon? Uy, daghan kayo kwarta, kusgan kaayo. Tanan kaso, ikuan, ibundak sa imuha. So, kaning ako, dawat-dawat lang yun niya ako, Pero, sa kayong gani ko. Okay, sa mga Tagalog nating mga nanonood ngayon, no? Ang sabi ni VP Sara na tinatanggap niya na ang administrasyong Marcos ay sobrang malakas in power. Kasi, mantakin nyo, ang administrasyon ngayon ni BBM, nasa kanila ng lahat, di ba? Nasa kanya yung kapulisan, nasa kanya yung NBI, sundalo, tapos heto pa yung ombudsman, tauhan niya si Rimulya. Sa DOJ naman, sa kanya rin. Yung DILG, si John Vic Rimulya, sa kanya rin, no? So, ano ibig sabihin ni VP Sara? Sabi niya, tinatanggap ko na binubugbog talaga siya sa administrasyon ngayon, no? Pero sabi ni VP Sara, kapag ako'y makabalos, ang balos kasi revenge yan, no? Yan sa Bisaya, revenge yan, sabi niya. Pero pabiro ito hindi naman yan totoo yung mga sinabi ni VP Sara. Parang ano lang yan, pitik ba? Pitik na may konting katotohanan. Kasi kapag, hindi natin alam, pag 2028, pag siya'y nanalo, di ba? Pag siya raw yung makaganti, ewan ko na lang. Tapos, sabay tawa. Kasi naghiyawan na yung mga taong bayan eh. Yun yung context ng joke ni VP Sara. Ewan ko lang kung kakagati na naman ito ni Auntie Claire Castro. Nagsigaw na yung taong Duterte. Sabi ni VP Sara, biro lang naman yan. Biro lang naman yan. Si VP Sara kasi, mahilig kasi mang asar ito sa mga kalaban niya. Uy ka na. Binuang na. Uy ka na. Ginapakatawa lang ka mo. Ang tawag ani sa iya stress debriefing. Tungod kay kabalo, nakaagib ya akong pila ka linog, no? Ako ba ang hinungdan sa linog kay kada ulit? Ay, dili, BBM kay! Sabi ni VP Sara na,
ako yung dahilan sa lindol. Sabi niya, ay hindi pala, si BBM pala yung dahilan. Mabalik na sa mga tiyak-yang ba? Na, bisan, huwag mo ipasulod ni Mayor, surti gihapon mo. Kaya ba mong ano? Sila, gibulan sa init ni Mayor, pero kamo, wala na gibulan sa init. Kamo, hapit na. Padulong na. Uy, pag sunblock biya mo. Sinabihan niyo yung mga audience ba na kasi mainit eh. Sabi niya pag sunblock raw kayo. Grabe. Ala, itong sunblock na joke ni VP Sara ha. Tingnan nyo, papunta na naman ito kay BBM. Pang-aasar talaga ba? Ito. Walay binungang. Walay binungang. Tutian ka mo, unsay kalahian sa tao nga nag-sunblock o sa tao nga dili nag-sunblock. Alam nyo ha, itong speech niya, ano ito, parang far out na ito sa kanyang mensahe dyan. Pero kailangan kasi ng taong bayan ng mga ganito, no? Naalala ko tuloy yung tatay niya na alam naman natin ang dami nating problema, bagsak yung ekonomiya natin, wala nang pera yung ang administrasyon. Wala talaga, mahal yung mga pagkain. So, kahit sa mga ganitong maliit na paraan na nagpapatawa sa taong bayan, malaking tulong yan na ngumingiti naman sila kahit minsan. Ito yung joke niya patungkol sa sunblock ha. Nang dili nag-sunblock, paspa sila manigulang. Paspa sila manigulang, mahunod, kung magkalungkong na ito ang ilang ang sabi ni Bibi Sara, yung mga tao raw hindi nagsa-sunblock, mabilis raw umitim. Tapos merong mga itim-itim, yung parang talumtum sa Bisaya ba? Yung sabi ng tao bayan, si BBM. Wala namang sinabi si Bibi Sara. Kunsa ma? Sino raw? So, si BBM. Gitalumtum raw si BBM. Wala kaya nito nagsulti kay BBM. Sabi niya, hindi ako nagsabing si BBM ha. Kadot lang kami. Kadot lang ba? Asa naman akong mensahe? Ako ang mensahe. Ako mensahe, pasalamat. Ikaduhang mensahe, ang ato ang simpatya o condolences sa kanang pamilya nga namatyan. Ang sunod na itong mensahe, sala ni tanan ni Maasim! Okay, very good. Pagpangandam. Ako ang mensahe pagpangandam. Mauto siya ang example. Sa tao na walay presence of mind. Mudagan lang, dili pa mudagan dayon. Pag hunak-hunak pa, kung linog ba ni? Pagdaman, mudagan mo ito, huwag siya naghuna-huna kung sa iyang dalhon. Diba? Ito yung in Bisaya version, pinangaralan po ni Bibi Sara ang taong bayan kung ano yung gagawin kapag merong lindol. Muna, an example, sa tao nga wala nag-andam. Ang linog, dili pa mo maibaw kung kanus ka siya mo, abot. Di pareho sa sa ng bagyo, matagaan tang tulo ka adlaw. Hoy, naitusog na bagyo nga moabot sa inyo nga pag-andam mo sa baha, pag-andam mo sa landslide, pag-andam mo sa kusog na hangin, sa posibleng makuryente, malunod, lubong sa yuta. Tagaan tang tulo ka adlaw. Sa linog wala. Tagaan lang ta sa Ginoo. Walay warning. Tagaan lang lang taniya ug panahon karon nga maghuna-huna. Panahon sa linog unsa ba ang ako ang buhaton. Mo nang kinahanglan Sa panahon sa lindol, anong pwede nating gawin? Right then sa lindol. wag may linog ato nang huna-hunaon. Kung linog na unsa ko ang buhaton para pag recognize nato linog na ni. Mao na ako ang kinahanglan buhaton. Di mo mapareho nako nga naghuna-huna pa ko. Ako apang question ang ako ang kaugalingon kung linog ba ni. Kinahanglan isulat nato sa papel. Panahon sa linog, mao ni kinahanglan ako iandam. Mao ni ang kinahanglan akong buhaton. Ipilit sa salamin.
Para kada adlaw na magtanaw mo sa inyong naong. Actually ha, it's a very nice idea itong sinabi ni VP Sara ha, na ilista mo yung mga gagawin mo during lindol, no? At ilagay mo sa salamin. Kasi araw-araw kang mananalamin. Kapag araw-araw kang pumupunta sa salamin, makikita mo, you will be reminded pagdating ng panahon na lumilindol na. Magpangandam po mo sa linog. E nga naman, mao siya ang realidad nato panahon sa 2022 hangtod 2028. So tiyanda mo, pagkaman sa 2028, wala na nang linog. Pagdating raw ng 2022, 2028, may lindol pa yan. Pagkatapos ng pagdating ng 2028, wala na raw lindol. Kasi wala na si BBM eh. Okay pa mo? Kaya nga no, pagkahuman na aslong na mo. Pagkahuman na di na mo may asin pa. Maasim na talaga kayo. Mao nang kinahanglan, magandang usulat-daan, presence of mind. Usap-usabon ba? Kaya para pag naana, di ba mo man mag-practice ta? Gina-practice nato, gina-drill nato, kaya para mahimo siyang muscle memory sa tao kung saan buhaton. Ang sunod na ako nga mensahe, kapit ako mahuman ay mong kaguol. Kaya ako, kanang, nakulbaan mo ko aftershock. Dini ba yung epicenter, no? Mo ito gingon ni. Karong adlaw ni, adlaw sa ato ang mga adlaw sa atong mga Kasi at the same time dyan, Father's Day yan eh, nung nangyari yung speech na yan eh. boyfriend. Dili, adlaw sa ato ang mga amahan. Adlaw sa ato ang mga amahan. Kung sa ato ang mensahe para sa ato ang mga amahan karong Father's Day. Bring him home. Isa pa. I love you. Thank you for everything. Sa uban kang amahan, ma'am. I love you. Bring him home. Kung sa pa ato ang mensahe. Thank you. Mag-pray. Mag-pray. Mauna ang ato ang mensahe sa ato ang mga amahan. Mag-pray. Kung sa pa. Mag-amping sila kanunay. Magpasalamat ta nga tungod nila na ata dinhi nag-antos aning kalibutan ni. Daog-daog. Gipalisdan. Tungod sa ilahang pagmahal sa ato ang inahan. Magpasalamat ta sa ilahang pag-antos, sa ilahang pagpaningkamot, sa kanilang dugo, pawis at pagod para lang mahatag kanato ang mga kinahanglan nato ug mga gusto nato sa ato ang kinabuhi. Kinsa dinhi ang butan ang amahan. Ano na gamay lang yun. Maingat din nako, ha? Kadot lang. Crowd estimate. Crowd estimate 2,000. Ang butan ng amahan 50. Grabe. Kamong mga amahan ba magdarong-darong gud mo eh. Kinsa ang butan ng amahan? Ingnan na inyong mga amahan. Taas-taas yung kanyang speech ha, pero nakukuha kasi itong mga videos na ito sa mga tao lang nang nandyan na naka-video.